Ayan, ganito na po siya kalaki, no? At karami ang aking mga kangkong. After 1 month po ito ka-backyard using water bottle para sa aquaponics. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So, ang una ko pong ginawa ay ginamit ko po itong bottle ng Coke 1.5. So, binutasan ko yung sa gitna ng 2 butas para malagyan yan ng ng ating cups, styro cups. At yan, sinukat ko, ginamitan ko siya ng plastic, and then yung plastic cups, and then pininturahan ko rin siya ng kulay puti para hindi masyadong mag-absorb ng init, no? Para hindi masira ang ating mga itinanim. So yan po yung ginawa ko po. Nilagyan ko siya ng hose yung sa dulo ng water bottle, and then padalaw yan ng tubig galing sa aking pan. So meron tayong pump dyan na ginamit, Rio 1123 watts po ang gamit ko dyan. So dumuan po muna siya sa aking filter na ginawa para po hindi masyadong madumi, at yung dumi talaga hindi papasok dyan sa system natin. So yan ang po ginawa ko. Nagpatubo po ako ng kangkong, nilagay ko sa plastic cups, at meron din niyang pichay na aking ginawa, tinaniman or pinunlaan, at pagkatapos medyo lumaki na at meron ng roots, nilagay ko sila sa water bottle na nakalagay na dyan para sa ating hydroponics na nakaset up na. So ganyan po ang ginawa ko. Halo po yan, pichay tsaka upland kangkong po yung tinanim ko, mga ka-backyard. So kulang yung yung tinanim ko, so tatanggalin ko yung isa. So yung mga fish dyan ka-backyard ay tilapia. Nasa mga 40 pieces na lang yung natira. Kasi noon ay parang 250 yan sila dyan sa loob. At nag-iwan ako ng 40 para mag-explore sa aquaponics. So yan po yung flow niya po, yung kalakas. And then dinirect ko na lang dyan sa tube. Gumawa ako ng saludanan, or gumawa ako ng ganyang catcher ng tubig at papunta dyan sa ating system. So ayan na po siya after few weeks. Medyo malaki-laki na. Pero yung pichay, nakita ko medyo malabo yung pichay, mga ka-backyard, dahil siguro sa tubig. So hello ka-backyard, so ito yung update sa DIY aquaponics natin, no? Naka-harvest na tayo ng kangkong. So nakita ko hindi masyadong yung pichay, no? Pero yung sa kangkong, pwede ito sa kangkong. Pero papalitan ko ito ng PVC at tataniman natin ng kangkong, kasi mas maganda yung kangkong dito pala sa aquaponics. So yan, pinapakain ko po yung mga tilapia. Kung makikita nyo ka-backyard, yan sila katakaw. Medyo malaki na rin sila, no? Mga 6 months na siguro yan sila, or 7 months. So ito na po yung resulta, mga ka-backyard, yung ginawa ko pong DIY na aquaponics. So makikita nyo, ito na yung mga kangkong natin, yung upland kangkong. At hinaluan ko rin ito ng Pinoy kangkong, yung malapad na dahon. Pero yung nangyari, parang yung dahon niya matulis pa rin. so regarding po sa pichay, hindi po nag-survive yung pichay po natin ka-backyard, dahil po sa tubig na stayin po yung tubig niya. So nalalanta po yung ating mga pichay. So pinalitan ko na lang ng kangkong lahat. So meron na tayong panggulay na kangkong. So nakuna na ito, marami na itong bisis nakunan, at itong mga natira, mabilis pong dumami ang kangkong.
So abangan nyo po kasi nakita ko yung benefit ng aquaponics at papalitan ko po ito ng PVC. Sa sunod na mga uploads, PVC ang ilalagay ko po dito. Yung 3 inches PVC at ating pipinturahan din kahit konti. So i-update ko po kayo niyan. Punuin ko po itong taas. Itong taas niya, pupunuin ko po ito ng PVC at gawin nating aquaponics. At try ko din doon yung pichay kung magiging effective ba. At saka try ko din dito yung pipino through using aquaponics kung possible pa. Hoping po you will learn more sa ating pagbablog. At most importantly po, yung kilalanin natin kung sino pong nag-design ng ganito. Walang iba po ang Panginoong Jesus. Siya po ang nagdi-design ng mga ganito po na wisdom na nagbigay sa atin. So binabalik ko po sa kanya ang kaalaman at especially po kung hindi ko po kilala ang Panginoon. Siya po ay nagmamahal sa inyo. Mahal po kayo ng Panginoong Jesus at gusto niyang makilala niyo siya at gusto niya po na makita niyong importansya, pinaka-importante sa lahat ay yung ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sabi po ng kanyang salita, you must be born again. Kinakailangan po ipanganak tayo muli para tayo ay makakita at makapasok sa kanyang kaharian. Dapat po merong pagbabago at merong acceptance na kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At walang ibang sinong makakatulong maliban sa Panginoong Jesus. Kaya siya namatay sa cross para tayong lahat ay maligtas. That's it, and God bless you po. May the Lord bless you and provide sa inyong mga pangangailangan din po. May this vlog po nakakatulong sa inyo at marami pa tayong matulungan na mga gustong magkaroon ng extra income at magkaroon ng source of food, growing our own food. In the name of the Lord, ginagawa ko po ito because there's no more caring than sharing po sa ating mga kaalaman. That's it, and God bless you guys.